Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito at manonood dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang batang pulubing pinalayas at kinaladkad ng waiter sa loob ng mamahaling restaurant. Pero handa na ba kayo? Dahil ang hindi nila alam, ang batang pinahiya at inapakan nila ang dignidad ay anak pala ng bilyonaryo na matagal nang nawawala at tinahanap ng buong bansa. Mapapaiyak kayo, mapapaisip, at magugulat sa twist na hindi nyo aakalaing mangyayari. Kaya manatili lang kayo at huwag munang aalis hanggang matapos ang kwento. Bago tayo magpatuloy, maaari po ba akong makahingi muna ng isang subscribe at like sa video na ito? Huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating kwento. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na papatatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Isang hapon sa loob ng Golden Pearl Restaurant. Isa sa pinakamamahaling kainan sa syudad kung saan puro mga mayayaman, negosyante at sikat na personalidad ang kumakain. Malinis doon at mabango at puno ng mamahaling gamit ang buong lugar. Sa labas nito, nakatayo ang isang batang lalaki na nasa 10 taong gulang pa lamang. Siya ay si Kiko. Payat, marami ang damit, puno ng dumi ang mukha at kamay, at halatang ilang araw nang hindi kumakain ng maayos. Matagal na siyang nakatingin sa loob, nanonood sa mga taong may mga pagkaing puno ang plato. Sobrang lakas ng gutom na nararamdaman niya at sobrang lamig pa ng hangin kaya pumapasok siya sa loob para lang makapagpainit at baka sakaling may magbigay sa kanya ng tira-tirang pagkain. Mawalang galang po. Pwede po ba akong makahingi ng tira-tirang pagkain? Sobrang gutom na po kasi ako. Agad na napalingon ang lahat ng customer at stop sa kanya. Ang iba ay nangunot ang noo, ang iba ay tumawa, at ang iba ay umiwas ng tingin na parang may nakitang dumi. Lumapit ang waiter na si Marco, sikat sa pagiging masungit at mayabang, dahil proud siya na nagtatrabaho sa ganitong klaseng restaurant. Hoy! Ano ka ba dyan? Pulubi ka ba? Bawal dito ang mga katulad mo. Nakakasira ka ng view ng mga customer. Lumayas ka dito. Bago pa kita kalad ka rin. Please lang po. Gutom na po talaga ako. Kahit konti lang po. Imbis na maawa, hinawakan ni Marco na maigpit ang braso ni Kiko at kinaladkad siya palabas ng restaurant. Malakas na ngagulgol ng bata habang inihila siya. At lahat ng nandoon ay nanonood lamang. May iba pang nagpipicture. May iba pang nangaasar. Pinalayas siya sa gitna ng kalsada at itinulak pa kaya tumumba si Kiko at nagasgasan ang kanyang tuhod. Huwag ka nang babalik dito ha. Kung makita pa kita dyan, ipapakulong kita. Pulubi! Tumakbo si Kiko palayo habang umiiyak. Puno ng hiya at sakit ang nararamdaman. Sa loob ng restaurant, tuwang-tuwa pa ang manager at ibang staff na naitaboy nila ang bata. Pero hindi nila alam, sa araw na iyon, may ginawa silang mali na babalik din sa kanila ng 10 beses. Habang nakaupo si Kiko sa ilalim ng tulay, umiiyak at tinahaplos ang sugat sa tuhod. Alalahanin natin kung paano siya napunta sa ganitong buhay. 5 taong gulang pa lang si Kiko nung nawala siya sa mga magulang niya. Noon, kasama siya ng parents niya sa isang family outing sa malaking mall. Nang bigla siyang mahuli sa paglalakad habang nanonood sa isang laruang kotse. Noong limungon siya, wala na ang parents niya. Nagtatakbo siya sa kung saan-saan sa loob ng malaking mall. Sumisigaw ng mama, papa. Pero walang sumasagot. Sobrang lakas ng ingay. Dami ng tao at sobrang takot niya. Napalabas siya ng building at napadpad sa kung saan-saan hanggang sa hindi na niya maalala ang daan pauwi. Dumaan ang mga araw
linggo, buwan at taon. Wala siyang matandaan bukod sa pangalan niya at mayaman ang parents niya. Pero hindi na niya maalala ang address o numero ng telepono nila. Napilitan siyang mamulubi, matulog sa ilalim ng tulay at kumain kung ano lang ang nahuhuli o natitira sa basurahan para lang mabuhay. Ilang beses din siyang sinaktan, pinalayas at pinahiya ng ibang tao. Pero hindi nawala ang kabutihan sa puso niya. Lagi niyang sinasabi sa sarili niya na balang araw, magkikita rin sila ng parents niya. At hindi niya akalain na ang araw na iyon ay malapit na. Matapos ang pangyayari sa restaurant. Habang umiiyak si Kiko sa gilid ng kalsada, hinahaplos ang sugat sa tuhod at ang hapdi ng hiyas sa dibdib. May itim na luxury car na huminto ng dahan-dahan sa harap niya. Bumaba ang isang lalaki na naka-formal suit. Mukhang matanda na pero istrikto, pero may kabutihan sa mata. Siya si Mr. Alfonso, ang personal assistant at matalik na kaibigan ng pinakamayamang tao sa bansa na si Don Ricardo Villarreal. Ilang taon na silang naghahanap sa nawawalang anak ni Don Ricardo, si Prince Kiko Villarreal. Kahit anong reward na inaalok nila, 50 milyong piso, bahay at lupa. Walang makapagbigay ng tamang impormasyon hanggang sa araw na iyon. Nakita ni Mr. Alfonso ang pangyayari sa restaurant kanina at naawa siya sa bata kaya lumapit siya. Anak, okay ka lang ba? Bakit ka umiyak? Sinong nanakit sa iyo? Tumingin si Kiko sa kanya at biglang may pamilyar na pakiramdam. Nakita ni Mr. Alfonso ang maliit na peklat sa kilay ni Kiko at ang lumang kwintas na ginto na suot nito na may nakaukit na letrang KB. Iyon mismo ang kwintas na binigay ni Don Ricardo sa anak niya bago ito mawala. Kiko? Ikaw ba yan? Prince Kiko Villarreal? Anak ka ni Don Ricardo, di ba? Napahinto sa pag-iyak si Kiko. Tumango ng dahan-dahan, namumugto ang mga mata. Opo, naalala ko na. Yun po pala talagang pangalan ng tatay ko. Kilala niyo po ba papa ko? Matagal ko na po silang hinahanap. Hindi napigilan ni Mr. Alfonso ang maiyak. Niyakap niya ang bata at sinabing matagal na silang naghahanap sa kanya. Halos gumuho na ang mundo ng mga magulang niya noong mawala ito. Agad niya itong isinakay sa kotse at dinala sa malaking mansyon ng mga Villarreal. Samantala, sa loob ng Golden Pearl Restaurant, wala pa ring alam ang mga staff at manager. Pinag-uusapan pa nila kung gaano sila katalino na maitaboy ang pulubi. At nagtatawanan pa sila habang kumakain ng libre sa kusina. Sinasabi pa ni Marco na, buti nga sa kanya, dapat lang matakot ang mga pulubi sa amin. Habang pinapakita pa niya sa iba ang video na kinuhanan niya habang kinakaladkad si Kiko. Hindi nila alam na parang kidlat na babagsak ang karma sa kanila. At darating iyon ng mas mabilis kaysa sa inaakala nila. Pagdating nila sa malaking mansyon ng mga Villarreal, halos himatayin sa tuwa at iyak si Don Ricardo at ang asawa niyang si Doña Carmen nang makita ang anak. Ilang taon silang nawalan ng pag-asa sa buhay. Halos isara na ang lahat ng negosyo dahil sa lungkot at pangungulila. Bawat araw ay nagdarasal sila. Nagpapakalat ng litrato at nag-aalok ng malaking reward para lang makapagbigay ng impormasyon kung nasaan ang anak nila. At ngayon, nasa harap na nila ito. Buhay at maayos kahit puno ng pinagdaanan. Anak ka! Anak ka! Finally, nahanap din kita. Patawad kung hindi ka namin naalagaan. Patawad kung nahirapan ka ng sobra. Sorry kung napabayaan ka namin. Anak, hindi ka na muling maghihirap. Lahat ng meron ako, lahat ng yaman at kapangyarihan ko, gagamitin ko para protektahan ka.
At sinisigurado ko, lahat ng nanakit at nagpahiya sa'yo, pananagutan nila ang ginawa nila. Agad pinagandaan si Kiko. Pinaliguan, ginupitan ng buhok, binigyan ng malinis at magagarang damit, at pinakain ng lahat ng gusto niya. Pero habang masaya ang buong pamilya, hindi mawala sa isip ni Kiko ang sakit na naramdaman niya sa restaurant. Ang pagkaladkad sa kanya, ang sigawan, at ang hiya na naramdaman niya sa harap ng maraming tao. Nakita rin ni Mr. Alfonso na kumakalat na pala sa social media ang video ng pangyayari. Yung pinost pa mismo ni Marco na akala niya ay nakakatawa at astig. Nag-alab ang galit ng buong pamilya Villarreal. Hindi lang dahil anak nila ang pinahiya, kundi dahil sa ugali na hinuhusga ng tao base lang sa itsura at damit, na parang ang mga mahihirap ay wala ng karapatang rumespeto. Kinaumagahan, maaga pa lang ay puno na ng customer ang Golden Pearl Restaurant. Si Marco, ang waiter na kumaladkad kay Kiko, ay nagyayabang pa sa mga bagong kasama niya sa trabaho. Ipinagmamalaki ang ginawa niya kahapon. Ganun lang kadali yun ha. Kapag may nakita kayong pulubi o basahan, itaboy nyo agad. Huwag kayong maawa kasi nakakasira sila ng bihot negosyo. Ako nga, kahit kinaladkad ko pa yung bata, wala namang gumalaw o kumupit eh. Dapat matakot sila sa atin. Biglang bumakas ng malakas ang pinto ng restaurant. Sabay-sabay na pumasok ang mga taong naka-formal suit. May dalang mga folder at kamera ng media. Sumunod, pumasok si Don Ricardo, si Doña Carmen at si Kiko, na ngayon ay malinis na. Nakamagarang damit at halos hindi na makilala dahil sa ganda at linis ng itsura. Natigilan ang buong lugar. Tumahimik ang lahat. Nanlaki ang mata ni Marco at ng manager na si Mr. Santos. Nanigas sila sa kinatatayuan nila. Hindi makagalaw at hindi makapagsalita sa gulat at takot. Don Ricardo, magandang umaga po. Ano po ang sadya nyo dito? Hindi sumagot agad si Don Ricardo. Itinuro niya si Kiko at nagsalita ng malakas at seryoso na narinig ng lahat ng customer at staff. Ito ang anak ko, si Prince Kiko Villarreal. Ang nawawala kong anak na halos 5 taon kong hinanap sa buong bansa. At dito, sa restaurant ninyo, siya ay pinahiya, kinaladkad, itinulak na parang basura, at pinalayas kahit wala siyang ginagawang masama, kundi humingi lang ng tulong dahil gutom na gutom siya. Nagbulungan ang lahat ng customer. May iba na nakakilala kay Kiko noong nakarang araw at inamin na nakita nila talaga ang pang-aapi. Ipinakita ni Mr. Alfonso ang video na kumakalat at narinig ng lahat ang sigaw at agulgol ni Kiko habang inihila palabas. Don, patawad po. Hindi ko po alam. Akala ko po talaga pulubi lang siya. Patawad po. Huwag niyo po kaming alisin sa trabaho. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho, please. Nakaluhod na pagmamakaawa ni Marco. Kahit pulubi man ako o mayaman, tao pa rin ako. May dignidad at damdamin. Gutom ako, pero hindi ko inisip na manakit o magnakaw. Pero kayo, dahil lang marumi ang damit ko, hinusgahan niyo agad ako at pinahiya sa harap ng maraming tao. Lahat ay nakatingin at naghihintay sa desisyon ni Don Ricardo. Tahimik ang buong lugar. Tila tumigil ang oras at ang tanging maririnig mo na lang ay ang mabibigat na hinga ng mga taong takot na takot. Alam nilang sa isang pitik lang ng daliri ng bilyonaryo, pwedeng ipasara ang restaurant na ito habang buhay. Pwedeng ipakulong silang lahat dahil sa pang-aabuso, humiliation at pananakit sa minor de edad. Lumapit si Don Ricardo kay Marco na nakalood pa rin sa sahig. Halos sumahalakhak na sa iyak dahil sa takot. Seryoso ang mukha ng matanda. Walang halong biro ang bawat galaw niya. Maraming paraan para gantihan ko kayo. Pwede kong ipasara ang negosyo ninyo at sirain ang pangalan nyo sa buong industriya.
Pwede ko kayong ipakulong ng ilang taon dahil sa ginawa niyo sa anak ko. Pwede kong ibigay sa inyo ang sakit at iyan na dinanas niya, gaya ng ginawa niyo sa kanya nung araw. Napagulgul lalo si Marco at ang manager na si Mr. Santos. Nagpapalahaw sila ng iyak. Nagmamakaawa na may pamilya silang bubuhayin, na hindi na nila uulitin ang ginawa nila. Pero sino ba ang naawa kay Kiko noong hinihila at kinakalagad siya palabas? Sino bang nagmalasakit sa batang gutom na gutom noon na wala man lang kalaban-laban? Nagulat ang lahat nang biglang nagsalita si Kiko. Humarang siya sa harap ng tatay niya. Kalmado ang mukha pero ramdam mo ang sinseridad at kabutihan sa bawat salita niya. Tay, tama na po. Nasaktan po ako ng sobra. Nahiya ako noon na parang basura ang trato sa akin. Pero ayaw ko na po gumanti. Gamit ang yaman o das natin. Ang gusto ko lang po, matuto sila at huwag nang gawin yun sa ibang tao. Lalo na sa mga mahihirap na wala ibang choice kundi humingi ng tulong. Namangha ang lahat ng naroon sa sinabi ng bata. Kahit inapi at pinahirapan, pinili pa rin maging mapagpatawad at mabuti ni Kiko. Pero hindi ibig sabihin nito ay walang hustisya at leksyon na matatanggap ang mga may sala. Dahil sa kabutihan ng anak ko, hindi ko kayo ipapakulong. Pero narito ang desisyon ko na hindi niyo pwedeng tanggihan. Una, isasara ang restaurant na ito ng 6 na buwan. Lahat ng staff ay dadaan sa training tungkol sa tamang respeto at pakikitungo sa tao, mayaman man o mahirap, o sino pa man. Pangalawa, ikaw Marco at ikaw Mr. Santos, tatanggalin kayo sa trabaho at ipapaalam ko sa lahat ng negosyo association ang ginawa ninyo para malaman nila ang ugali ninyo. Panghuli, babayaran nyo ang damage na 1 milyong piso na idodonate namin sa foundation ng mga batang lansangan para makakain at makapag-aral sila. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang lahat. Alam nilang napakabait na ng desisyon na iyon kumpara sa pwede nilang maranasan. Wala silang nagawa kundi tanggapin at magpasalamat na hindi sila tuluyang winasak ng pamilyang Villarreal. Maya-maya ay lumapit si Marco kay Kiko. Basa ng luha ang mukha at dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata. Wala na ang yabang at pagmamataas na nakita nating kahapon. Puro pagsisisi at taos-pusong hiya na lang ang natira sa kanya. Prince Kiko, patawad. Patawad sa lahat ng masasakit na salita na binitawan ko. Sa pagkaladkad sa iyo. Sa pagtrato sa iyo na parang wala kang halaga. Hindi ko alam na ganito kakabuting tao. Kahit pinahirapan kita, hindi mo ako ginantian ng masama. Salamat. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na magbago. Hindi ko po makakalimutan ang leksyon na ito habang buhay. Inalalayan ni Kiko na tumayo si Marco. Ngumiti siya ng malumanay. Isang ngiti na walang halong galit o sama ng loob, kundi purong pag-unawa. Tumayo po kayo. Okay lang po iyon. Ang mahalaga po, natuto kayo. Sana po lahat ng tao matutong rumispeto sa kapwa. Ano man ang itsura, damit, o estado nila sa buhay. Kasabay nito, pumalakpak ng malakas at sunod-sunod ang lahat ng customer na nandoon sa loob ng restaurant. Iba-iba ang reaksyon nila. May umiiyak dahil sa ganda ng nangyari. May namamangha sa kabutihan ng puso ni Kiko. At may nanghinayang sa sarili dahil noong nakarang araw, sila rin ay nangusga, tumawa at hindi man lang tumulong sa batang gutom na gutom. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Napanood sa telebisyon, kumalat sa social media at naging usap-usapan sa bawat bahay, eskwelahan at opisina. Ang video na dati ay pinost ni Marco para ipagyabang ang ginawa niya. Ngayon ay ginawang inspirasyon ng milyong-milyong tao. Libo-libong mensahe at papuri ang dumating para kay Kiko. Pati na rin sa kanyang mga magulang dahil sa pagpapalaki sa kanilang anak na may mabuting puso sa kabila ng hirap na dinanas. Samantala,
natupad lahat ng desisyon ni Don Ricardo. Isinara ang Golden Pearl Restaurant para sa 6 na buwan. Lahat ng staff mula sa manager hanggang sa tagalinis ay dumaan sa maigpit na seminar at training tungkol sa respeto, karapatang pantao at tamang pakikitungo sa kapwa. Natutunan nila na ang negosyo ay hindi lang para kumita ng pera, kundi para magsilbi sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Nang muling magbukas ang restaurant, ibang-iba na ang itsura at sistema nila. Naglagay sila ng espesyal na sulok na tinawag nilang sulok ng pag-asa para sa mga construction worker, drivers at mga batang lansangan. Pinapakain nila sila ng libre o sa halagang napakamura. Bawal na bawal ang mga sga o mga taboy ng tao. At kung sino man ang lumabag, automatic na tatanggalin sa trabaho. Kalaunan, naging modelo pa sila ng ibang restaurant at establishmento sa buong bansa pagdating sa magandang serbisyo at pantay na pagtingin sa lahat. Si Marco at si Mr. Santos naman, kahit natanggal sa trabaho, tinanggap nila yon bilang tamang parusa at pagkakataon para magsimula ulit. Si Marco ay nagtayo ng maliit na karinderya sa gilid ng kalsada na tinawag niyang karinderya ng pagbabago. Dito, walang tinataboy, walang hinuhusgahan. Kahit sino ay pwedeng umupo at kumain. At kung walang pambayad, pinapakain pa rin niya kapalit ng simpleng tulong o pasasalamat. Maraming nagsabi na baliw siya. Pero para kay Marco, ito ang tanging paraan niya para bumawi sa lahat ng kasamaan na ginawa niya noon. Si Kiko naman, nabuhay siya ng masaya kasama ang kanyang mga magulang. Pumasok siya sa pinamagandang eskwelahan. Marami siyang naging kaibigan pero hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Itinatag niya ang Kiko's Hope Foundation, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang nawalay sa kanilang pamilya, mga batang lansangan at mga walang kakayahang mag-aral. Bawat buwan, dumadalaw siya sa mga lugar na tinulugan at pinuntahan niya noong siya ay pulubi pa lamang. Namimigay siya ng pagkain, damit, laruan at school supplies. Madalas niyang sinasabi sa mga batang kanyang tinutulungan. Kahit anong hirap ng buhay, huwag kayong mawawalan ng pag-asa ha. Huwag niyong hayaang mawala ang kabutihan sa inyong puso dahil iyon ang pinakamayamang kayang taglayin ng kahit sino, ano man ang estado mo sa buhay. Lumipas sa mga taon, si Kiko ay lumaking mabait, matalino at mapagmahal sa kapwa. Siya ang naging buhay na patunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng bahay, kapal ng pera o mahal na damit, kundi sa kung gaano kakabuting tao sa iyong kapwa. Isang araw, nagkasalubong ulit sila ni Marco sa isang charity event. Si Marco ay isa na ring volunteer sa foundation ni Kiko. Nagngitian sila at sa sandaling iyon, pareho nilang napagtanto na ang nangyari noon ay hindi naging isang trahedya, kundi isang biyaya na nagbago ng buhay hindi lang nilang dalawa, kundi pati na rin ng libo-libong tao. Lumapit si Marco, may bitbit na 2 malaking supot ng pagkain at school supplies na pinamimigay. Iba na ang kanyang itsura. Simple lang ang suot, malinis at maayos tingnan. Pero wala na ang yabang at pagmamataas na dati niyang ipinagmamalaki. Puro kababa ang loob at sinseridad na lang ang makikita sa kanyang mga mata. Kiko? Sir Kiko pala. Kamusta na po kayo? Okay lang naman ako, Kuya Marco. Pareho lang tayo naglilingkod dito. Tawagin niyo na lang po akong Kiko. Gaya ng dati. Wala tayong pinagkaiba dito. Umupo sila saglit sa isang bench sa gilid para magpahinga habang pinapanood ang saya ng mga bata at matatanda na tumatanggap ng tulong. Dito nila binuksan ang usapan tungkol sa lahat ng pinagdaanan nila mula noong araw na magkasagutan sila sa restaurant. Ikinuwento ni Marco na noong una siyang natanggal sa trabaho, akala niya ay katapusan na ng mundo niya. Dumaan siya sa matinding hirap. Walang gustong kumuha sa kanya sa anumang trabaho dahil sa balitang kumalat tungkol sa naging ugali niya. Ilang buwan siyang walang permanenteng hanap buhay. Namasukan siya bilang construction worker.
Nagbenta ng sampagita at minsan ay nakaranas din na gutumin at tingnan ng masama ng ibang tao. Doon niya lubos naramdaman at naunawaan ang sakit na dinanas ni Kiko noon sa kanya. Alam mo, Kiko, nung panahon na hirap ako. Gabi-gabi kong naaalala yung mukha mo nung kinaladkad kita palabas. Yung mga luha mo, yung takot at tiya sa mata mo. Sinisigaw ko sa sarili ko kung bakit naging ganun katigas ang puso ko noon. Akala ko noon tama ako na dapat itaboy ang mga mahihirap para magandang itsura ng negosyo. Mali pala ako. Ang dapat tinataboy ay ang kasamaan, pangusga at kayabangan. Hindi ang mga taong nangangailangan ng tulong. Tahimik lang na nakinig si Kiko at pagkatapos ay kinuwento rin niya ang kanyang panig. Sinabi niya na kahit nasa kanya na ang lahat ng luho, yaman at kapangyarihan, hindi niya makakalimutan ang pakiramdam na maging walang-wala. Kaya ginagawa niyang lahat para maramdaman ng bawat taong natutulungan nila na may halaga sila, na may pag-asa pa sa buhay. Lahat po ng sakit at tiyan na dinanas natin, may dahilan po yun. Dahil doon, maraming tao ang natutong rumespeto sa kapwa. Dahil doon, itinatag natin itong foundation na hanggang ngayon ay libu-libong bata at pamilya nang natutulungan. Wala pong nasayang sa pinagdaanan nating lahat. Lahat, naging instrumento para gumanda ang buhay ng marami. Habang nagkukwentuhan sila, lumapit ang isang batang babae na halos sing edad din ni Kiko noong nawala siya sa mga magulang niya. May dala itong drawing na kulay ng Crayola. Nakadrawing doon si Kiko, si Marco at maraming bata na masayang magkakasama. Kuya Kiko, Kuya Marco, ito po, regalo ko sa inyo. Salamat po kasi hindi nyo kami minamaliit. Pinapakain nyo kami at tinutulungan makapag-aral. Kayo po ang anghel namin. Sabi ng batang babae habang iniaabot ang drawing ng may ngiti. Hindi napigilan ng dalawa ang mapaluha habang hawak ang simpleng drawing. Sa sandaling iyon, naramdaman nila na ang lahat ng pagsisisi, lahat ng sakripisyo ay nagbunga ng isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang pera o yaman. Ang pagbabago at paglilingkod sa kapwa. Mula noon, naging magkasanggana sila sa lahat ng proyekto. Si Marco ay naging inspirasyon din sa marami na kahit nagkamali ka noon, pwede ka pa rin magbago at bumawi. Si Kiko naman ay patuloy na naging ilaw ng pag-asa para sa mga walang-wala. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng aral na dadalhin natin habang buhay. Huwag mong husgahan ang tao base sa itsura o estado sa buhay. Ang taong inapakan mo ngayon, baka siya pa ang maging biyaya mo bukas. Ang respeto ay libre, pero ito ang pinakamahalagang yaman na pwedeng taglayin ng sinuman. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may baon kayong aral mula rito. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa susunod na mga kwento. At gaya ng pangako ko, darating sa inyo ang napakalaking blessings. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.